Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Ito yung malala kanina mga kabunyog ha. Ito yung malala, ito yung bias. Ha? Nung unang lumabas nang unang lumabas yang ano na yan, yang ex-Marines na yan, syempre sila Mark Villar, syempre si Loren Legarda, nasa grupo pa ng mayorya na si Soto ang Senate President. O, di ba? Si Mark Villar, tapos si Loren Legarda, nasa grupo ng mayorya na ang Senate President si Soto. Yun ang gustong sirain nila noon. Nung unang lumabas yung sinumpaang salaysay nitong nitong 18 na ex-Marines na ito, ang binabanggit nila doon sa kanilang sinumpaang salaysay, nagdala daw sila kay Loren Legarda. Sabi nito, kami, yung mga ex-Marines si Orbilio, si Galapon at iba pa, at si Paul Estrada, ay nag-deliver kay Senator Loren Legarda noong 2024 ng dalawang medium-sized na maleta sa number 40 Cambridge Street, North Forbes Park. Yan yung sinabi Yan yung sinabi nung yung original na labas ng affidavit. Yung unang labas ng affidavit, dinawit doon si Loren. Kasi siyempre gusto nilang siraan si Loren kasi kasama si Loren noon sa mayorya nila Soto. Doon po sa kay Senator Legarda po doon sa bahay niya. Sa Batangas. Sa Forbes. Dito. Sa Forbes. Opo. Kasama po mismo si Kong Saldi noon, sir. Ano to, senador siya o congresswoman pa ng time na to? 2024 po yan, sir. 2024. Senador na. Senador na. Pag meeting niya doon, si boss, pagpasok nung libo ni boss, binaba namin yung dalawang malita. Ganun din si Mark Villar. Tapos ngayon na, wala na, hindi na nami-mention si Loren at si Mark Villar dahil kagrupo na nila Cayetano at nila Marcoleta. Yan ba yung sinasabing lalabas ang katotohanan? Selective yung inaano eh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, doon pa lang kitang-kita mo na. Nung unang labas ng affidavit, di ba, linabas naman sa publiko yung affidavit na yan. Nababanggit doon si Loren na diniliberan daw noong 2024 nung ilang ex-Marines doon. Sinabi pa yung lugar kung saan dinala. May dinala daw sila kay Loren pati kay Mark Villar. Pero ngayon na nung pinipresent na nila Marcoleta, wala na yun. Hindi na yun tinanong ni Marcoleta. Hindi na rin tinanong ni Amy Marcos at saka ni Alan Peter. Bakit? Ay kasi kasama na nila si Loren ngayon at si Mark Villar eh. Di ba? Kasama na nila. Kaya ito mga kabunyog? Kaya ang malinaw dito, itong mga ex-Marines na ito ay ginamit para idiin yung mga nasa mga aktibo sa impeachment ni Sara, yung mga investigasyon sa mga flood control laban kila Jinggoy, Joel Villanueva. Yun yung gusto nilang siraan yung mga kongresista saka lalo yung mga Makabayan Black. Pati si Laila de Lima. Actually, pati si Loren nga sinama kasi nga si Loren saka si Mark Villar kasama noon sa grupo nila Soto. Ay ngayon, lumipat na si Loren, nandyan na sa kanila, di hindi nakasama ngayon. Di ba? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, yan yung nangyari dyan. Mga kabunyog. Obvious. Napaka-obvious, na ang purpose ng mga ex-Marines na yan, ang ididiin lang nila ay yung mga kalaban ni Sara, kalaban ng Duterte. Dati, si Loren at saka si Mark Villar ay nandun sa grupo nila Soto at Lacson kasama sa sinisiraan nitong mga ex-Marines sa kanilang sinumpaang salaysay.
Pero ngayon, nandyan na sa kanilang grupo eh, hindi na sinasama. Oh, yun, maraming nakapansin nun. Kaya, oh, ano yan sa sworn affidavit yan, nitong mga ex-marines, binanggit dati si Loren at saka si Mark Villar. Ngayon, biglang nawala. Biglang nawala. Oh, kaya, ang malinaw dito, mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Kumbaga, inaalis na nila, inaalis na nila yung mga pangalan ng kakampi na nila ngayon. Kaya bias eh. Bias. Oh. At imagine niyo naman, itong mga nababanggit nila dito na tumanggap daw ng mali-malitang pera na milyon-milyon ang laman. Si Franz Castro, Laila de Lima, sus naman, Arlene Brosas, mga ano ito, mga makabayan black ito eh. Tapos si Raul Manuel, pati si Father Flavio Villanueva. Ay wala, talagang hindi mo to paniniwala ang ano na to. Ha? Tapos si Loren, wala na, inalis na. Saka si Mark Villar. Bakit? Ay kasi kasama na nila eh. Kaya wala ito mga kabunyo. Paano mo paniniwalaan tong mga anong to? Nasisira lang yung pangalan ng Marines dito. Ha? O, kaya yan mga kabunyog, nasisira lang yung Marines. Hmm? Ano to eh, actually, ito kumakalat ito ngayon. Kumakalat itong issue kay Loren at saka kay Mark Villar. Oo nga naman. Bakit nung una, sabi ni Orbilio, ni Galapon, ito yung mga ex-Marines, nagdala daw sila ng 2 maleta. Medium-sized na maleta. Taong 2024 para kay Loren Ligarda. Dinala daw nila sa number 40 Cambridge Street, North Forbes Park. Pero kanina, biglang sumipot si Loren. Sabi ni Loren, ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Opo, ina-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil Oo. kilalang kilala. Kumari ko po kayo, kaya alam ko Opo. po, kilala ko po kayo. Ako po'y nandito bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 men and women na Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi nga AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nagre-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na makakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Just like 2022, Senate President Mig Zubiri, I was pro tempore and we were ousted by Senate President Chis Escudero and Senate pro tempore Chingoy Estrada. I more than willingly gave my seat. So just to make it clear, never po tayo nagkakapit po sa anumang posisyon, pero nandito po ako para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ay ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy po ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Ay, Loren Ligarda. Dahil hindi na siya binabanggit, hindi na siya dinadawit, bayani na ang tingin ni Loren. Pero nung unang labas niya na binanggit siya, binabatikos din niya ni Loren. Sinasabi niya, kasinungalingan yan, hindi totoong tumanggap ako, di ba? Nung unang lumabas ang pangalan niya. Pero ngayon na wala na yung pangalan niya, hindi na siya binabanggit, ang sabi na ni Loren, bayani. Dumaan kanina si Loren eh. Mga kabunyog, dumaan si Loren kanina. Sabi niya, dumaan lang ako dito para purihin ang mga anong ito, ang mga itong mga bagong bayani ngayon na nandito. Ay bagong bayani kasi hindi na siya dinadawit, wala nang pangalan niya. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ay, actually, si Loren Ligarda, grabe na ang ginawa nitong babae na to. Hindi, sa totoo lang mga kabunyog.
talagang ganap na yung pag-ano ni Loren sa dark side. Talagang sobra na, talagang nandun na sa dark side si Loren Legarda. Dumaan kanina, tapos sasabihin niya lang, dumaan daw siya para mapakinggan itong mga bagong bayani. Mga bagong bayani dahil inalis na yung pangalan niya. Pero nung dati, nung binabanggit yung pangalan niya, kasi kasama pa siya ni Soto noon sa Lacson. Kung ngayon wala na. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.